May cancer ka, Abel, at nasa stage 3 na. Iyon ang sabi ng anak ng espesyalista ng amo ni Abel sa tindahan. Tila gumuho ang kanyang mundo. Alam niyang masakit ang katotohanan. Pero ang narinig niya ang klase ng katotohanang hindi niya nalang sana nalaman. Nang makaalis siya sa klinik, hindi niya alam kung papaano pa siya uuwi matapos marinig ang lahat ng yon. Na may cancer siya at mamamatay na siya. Akala niya ay simpleng pananakit lang ng mga buto, pagdurugo ng ilong at mga pasalang na nakukuha niya sa trabaho niya, lahat ng nararanasan niya. Pero leukemia na pala. Tinitiis niya pang matinding sakit at dinaan na lang sa gamot ang lahat. Pero may nakamamatay na pala siyang sakit. Tuwang-tuwa pa naman si Abel nang pumunta sa ospital. Binigyan kasi sila ng mga tauhan sa grocery store ng anak na doktor ng may-ari ng libreng check-up. Marami siyang nararamdaman sa kanyang katawan, kaya pabor iyon sa kanya, lalo pat hindi naman siya mayaman. Yun nga lang, masamang balita ang nalaman niya at wala siyang perang pampagamot sa lumalala niyang sakit. Itay, mabilis na po akong magbasa. Sabi po ni teacher, gumagaling na raw po ako magbasa. Nakangiting sabi ni Simon, ang kanyang 7 taong gulang na anak. Sinundo ni Abel ang bata dahil wala naman siyang trabaho ng araw na iyon. Kahit masama ang balitang dumating sa kanya, hindi siya dapat magpakalugmok. May Simon pang umaasa sa kanya at kailangan pa siya nito. Pinilit niyang ngumiti. Ang galing mo talaga, mana ka sa akin. Ngumisi ang kanyang anak. Siyempre po, idol ko po kayo. Dahil dyan, pakakainin kita sa favorite mong fast food restaurant. Saad niya rito. Nagtatalon sa tuwa si Simon. Kinuha niya ang bag nito at binuhat iyon. Sa isang kamay niya, hawak niya ang maliit na kamay ng kanyang anak. Sa kabilang kamay naman ang payong. Sobrang init at naglakad lang sila. Sayang din kasi sa pamasahe kung sasakay pa sila ng tricycle. Nang makarating sila sa tapat ng fast food restaurant, natawa si Abel nang yakapin ni Simon ang statue na logo ng kainan. Hindi niya pinalagpas ang pagkakataong kuhaan ito ng larawan. Kahit mahirap sila, ni minsan, hindi niya tinipid ang anak niya. Ayaw niyang maging dugyot itong tingnan. Nagtatrabaho naman siya, kahit wala na siyang bagong damit, basta si Simon ay meron. Naniniwala kasi siyang nakikita sa itsura at pananamit ng isang bata kung papaano magpalaki ang isang magulang. Ayaw niyang isipin ng ibang tao na pabaya siya dahil hindi naman siya ganun. Isa pa, sobrang hirap niya noong bata siya at ayaw niyang iparamdam iyon ngayong may anak na siya. Yes sir, ano pong order niyo? Tanong ng cashier sa kanya. Tipid siyang umiti. Isang order ng 1-piece chicken at spaghetti. Tapos, sa drinks na lang, pineapple juice. Pagkatapos makuha ang order, naghanap na sila ng upuan. Pinanood niya lang na kumakain ang anak niya. Tuwang-tuwa talaga siya kapag nabibigay niya ang mga simpleng kasiyahan ni Simon. Nasaan po ang pagkain niyo, tay? Bakit hindi po kayo kumakain? Tanong sa kanya ng bata. Busog pa ako, anak. Pagsisinungaling ni Abel, kahit ang totoo, kulang ang budget niya. Kinuha nito ang paboritong balat ng fried chicken at ibinigay sa kanya. Para po sa'yo, tatay. Kumunot ang noo niya. Paborito mo yan. Bakit binibigay mo sa akin? Okay lang po, marami naman po akong makakaing balat ng fried chicken paglaki ko. Gusto ko pong kumain ka din. Ayoko pong nagugutom ka. Sabi ng kanyang anak. Hindi napigilang tumawa ni Abel. 7 years old ka pa lang. Paglaki na agad ang iniisip mo? Tumango ang inosente niyang anak. Narinig ko po kay Ate Lorraine, nag-aaral siyang mabuti para magkaroon ng magandang trabaho na magbibigay po sa kanya ng maraming pera. Gusto ko rin po yun. Kaya po mag-aaral din po ako. Ako naman po magtatrabaho para may maraming pera na po tayo, tatay. Para hindi na laging isang fried chicken ang bibilhin. Hindi nasasakit ang katawan mo dahil sa trabaho. Napayuko siya ng bahagya. Nangilid ang mga luha niya.
Ayaw niyang makita iyon ng anak niya. Pero parang hinaplos ng bata ang puso niyang patuloy na kumikirot sa lahat ng pagkabigo niya sa buhay. College student na si Lorraine na kapitbahay nila. Kapag hindi pa siya nakakauwi mula sa trabaho, hinahabili niya muna roon ang anak niya. Nilagay ni Simon sa nakabuka niyang palad ang balat ng fried chicken. "Kumain ka na rin po, masarap po yan." Nanginginig ang mga labi niyang isinubo iyon. Alam niya kung gaano siya kamahal ng anak niya, kaya hindi niya pwedeng basta iwan na lang ito sa mundo. Hiling niya lang sa Diyos na bigyan pa siya ng kaunting lakas at buhay para masigurado ang mabuting kalagayan ng anak niya kapag namatay na siya. Nang umuwi sila, tinulungan niya si Simon sa assignment nito. Mukhang pagod ang anak niya kaya nakatulog agad. Habang tinititigan si Simon, hindi niya maiwasang isipin ang mga mangyayari. Hindi na siya magpapagamot dahil wala naman siyang pera. Ibubuhos niya na lang iyon para sa anak niya. Yun nga lang, hindi alam ni Abel kung saan iiwan ang anak niya. Ayaw niyang kung saan-saan lang mapunta si Simon kapag nawala na siya. Isang tao lang ang naiisip niyang posibleng mag-aruga at magmalasakit sa bata. At iyon ay ang nanay lang nito. Kaya ng gabing yon, hinanap niya ang kontak ni Andrea. Sa social media niya na lang hinanap ang babae. Hindi niya na rin naman kasi makontak ang dating number nito. Nang makita niya ang account ng babae, may kirot sa kanyang puso. Mukhang masaya na ito sa bago nitong pamilya at may anak na ulit. Niloko man siya nito at ipinagpalit, hindi niya maitatanging ito lang ang babaeng minahal niya. Nag-iwan siya ng isang mensahe. Umasa siyang mababasa nito iyon. Wala naman siyang intensyong sirain ang bagong pamilya ni Andrea. Gusto niya lang na may mag-alaga at maiwan kay Simon kapag nawala na siya. "May cancer ka daw?" Iyon ang tanong ng kanyang amo pagkakuha ni Abel ng sahod niya. Umawang ang bibig niya. Nang malaman niya ang tunay na kalagayan niya ay hindi niya na sinabi kahit kanino. Basta ay kumilos lang siya ng normal katulad ng kung paano siya magtrabaho. Ayaw niyang mahalata ng anak niya ang nangyayari sa kanya. Siguradong malulungkot si Simon. Gusto niya lang bigyan ng bata ng masasayang alaala habang nabubuhay pa siya kasama ito. "Magpaiwan ka muna rito, Abel. Kakausapin kita." Imporma sa kanya ng kanyang amo. Pagkatapos pasahuran ng lahat, inaya siya nito sa opisina. Wala pa man, kinakabahan na siya. Madaling makagaan na ng loob ang amo niya pero sa puntong yon, alam niyang seryoso ang kanilang pag-uusapan. "May cancer ka, sabi ng anak ko. Malala na. Dapat nagpapagamot ka. Hindi ka na dapat nagtatrabaho rito," sabi nito sa kanya. Napalunok si Abel. "Tatanggalin niyo po ba ako?" "Huwag po sana, sir. Kailangan ko po ng trabaho para matustusan ang mga pangangailangan ng anak ko." "Ikaw lang naman ang iniisip ko. Hindi ka na rin naman iba sa akin. Ilalapit kita sa mga charity para makapagpagamot ka. Isa pa, kapag nagpatuloy ka sa trabaho mo, baka hindi na kayanin ng katawan mo. Lalo ka lang manghihina." Umiling siya kaagad. Kaya ko naman po, sir. Kinakaya ko po. Saka, wala na po akong balak magpagamot. Ayaw ko pong masayang ang panahon ko sa pagpapagamot. Wala rin naman pong kasiguraduhan kung gagaling ako. Saan ako na lang po ibubuhos ang oras ko? Bahala ka nga. Basta kapag sobrang nahihirapan ka na, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi mababawasan ang sahod mo kapag inatake ka ng sakit mo. Pwede kang mag-leave ng maaga. Tulong ko na sa'yo yun. Sambit pa nito. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Salamat po talaga, sir. Kawawa ka naman. Hindi ka pa naman matanda masyado. Bata pang anak mo. Paano na yan? Concern na tanong nito. Napakamot siya sa sentido niya. Iiwan ko na lang po sa nanay ni Simon. Mahirap na po, baka anumang oras. Kunin ng Diyos ang buhay ko. Maiwan na lang bigla ang anak ko. Ayoko pong mangyari sa kanya iyon. Hindi ka ba natatakot mamatay? Mahinang tanong nito sa kanya. Umiling si Abel. Hindi naman po ako takot mamatay, sir.
Sa umpisa pa lang, hirap na sa Diyos ang buhay nating lahat. Natatakot lang po ako sa mga mahal ko sa buhay na maiiwan ko rito. Lalo na sa buhay na nakaabang sa anak ko sakaling mawala ako. Matapos nilang mag-usap ng kanyang amo, gumaan ang loob ni Abel. Masayang may mga taong may concern sa kanilang mag-ama. Gayunpaman, mag-alala man sa kanya ang lahat ng tao sa mundo. Kapag oras niya na, hindi na mapipigilan iyon. Nasa daan siya pauwi nang makitang hindi man lang nag-reply si Andrea sa mensahe niya. Pero ilang sandali pa, biglang tumawag sa kanya ang babae. Bakit ka ba nag-chat? Kapag nalaman to ng asawa ko, magagalit yun. Ano, humihingi ka ba ng sustento para kay Simon? Magpapadala ako pero hindi ngayon. Maghintay ka. Tuloy-tuloy na sabi nito. Malungkot na napangiti si Abel. Hindi sustento ang kailangan ko. Ang kailangan ko, alagaan mo ang anak natin. Nasisiraan ka na ba? Hindi papayag ang asawa ko. Masaya na kami. Bakit nanggugulo ka pa? Naiinis na tanong ni Andrea mula sa kabilang linya. May cancer ako. Huminga siya ng malalim nang hindi agad sumagot ang babae. May leukemia ako, stage 3. Ayoko namang manggulo, hindi ko ugali yun. Alam mo yan. Kahit nahihirapan ako ni minsan, hindi ako humingi ng sustento para kay Simon. Kapag may inaabot ka para sa kanya kahit isang beses lang sa isang taon, salamat ang maririnig mo sa akin. Hindi kita sinusumbutan sa pagkukulang mo bilang nanay niya. Pero gusto kong alagaan mo ang anak natin ngayon. Dahil hindi ko na kaya, Andrea. Hindi pwede. Hindi pagsang-ayon nito. Alam mo naman ang ugali ng asawa ko, di ba? Mamamatay na ako. Pag-amin ni Abel. Nakikiusap ako sa'yo. Wala na akong ibang kamag-anak. Kung meron man, baka apihin lang si Simon. At least sa'yo, kampante ako. Nanay ka niya eh. Huminga ng malalim si Andrea. Sige, pero dadalhin ko siya kay nanay. Hindi talaga siya pwede sa akin. Pwede siya rito sa Davao, pero sa lola niya siya titira. Bibisitahin ko na lang siya kapag may oras ako. Nakahinga siya ng maluwag. Sige, send mo na lang sa akin ang address ng nanay mo. Mag-iipon lang ako ng pamasahe namin papuntang Davao. Mas mabuting madala ko na sa pangangalaga ninyo si Simon habang kaya ko pa't malakas pa ako. Kaya wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho ng magtrabaho. Habang hinihintay matapos ang school year, kayod kalabaw naman si Abel. May kamahalan din kasi ang pamasahe sa barko. Bukod doon, gusto niyang magkaroon ng extra pang pera para naman may panggastos ang anak niya kapag nawala na siya. Ilalagay niya na lang sa life insurance at ito ang beneficiary para kapag namatay na siya, may makuha si Simon. Talaga po? Sasakay po tayo sa malaking barko? Tanong sa kanya ng anak niya. Magkatulong nilang tiniklop ang mga damit na nilabhan niya kahapon. Oo, pupunta tayo sa nanay mo. Pero kapag tapos ka na ng grade 1 at bakasyon na. Halata ang pagkasabik sa mukha ni Simon. Talaga po? Pupunta po tayo kay nanay? Makikita ko na rin po siya sa wakas. Napangiti si Abel. Iniwan man sila ni Andrea para sumama sa ibang lalaki. Ni minsan, hindi niya siniraan ang babae sa paningin ng anak nila. Bukas na rin naman ang bata sa sitwasyon nila. Hindi na yun bago rito dahil may mga kaklase rin itong galing mula sa broken family. Kapag pumunta po tayo ron, makikita po natin si nanay. Tapos, babalik po ulit tayo rito? Tanong pa ulit ni Simon. Tipid siyang ngumiti. Hindi na anak, gusto ka na kasing makasama ng lola at ng nanay mo. Gusto ko rin po silang makasama pero mas gusto po kitang kasama, tatay. Saad naman ng bata. Hinaplos niyang buhok ni Simon. Hindi niya gustong sabihin sa anak niya ang mangyayari. Baka kapag nalaman nitong iiwan niya ito sa Davao at siya lang ang uuwi ng mag-isa, hindi ito pumayag na pumunta sila roon. Ilang sandali pa, hinayaan na lang niya ang anak niyang mag-aral. Inayos naman niya ang mga damit nila sa aparador. Natigilan lang siya nang may tumulong dugo sa kamay niya. Naging sunod-sunod iyon, kaya sinapo niya agad ang ilong niya. Mabilis siyang tumakbo sa banyo at sinaraduhan iyon. Doon ay naghilamos siya.
Hinintay na maubos ang dugong gustong umalpas sa katawan niya. Tatay? Malakas na kinatok ni Simon ang pinto ng banyo. Bakit ka po tumakbo? Ayos lang ako anak. Sige na, gawin mo na ang mga assignments mo. Masakit lang ang tiyan ko. Nahihirapang sabi niya rito. Pinilit niyang tumawa para hindi na mag-alala ang anak niya. Ang hindi nito alam, bumagsak na siya sa sahig. Mariin siyang pumikit habang tinitiis ang sakit niya. Parang buong buto niya sa katawan, naglalaban-laban. Muntik na siyang mapasigaw, kaya kinagat niya na lang ang damit niya. Ayaw niyang makita siya ng anak niyang ganoon. Baka mag-alala si Simon. Siguradong iiyak ang bata kapag nakita ang kalagayan niya. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay nilang mag-ama. Nakasakay pa lang sila sa bus papuntang pier, sobrang excited na ni Simon. Natawa na lang siya dahil iniisip ng bata na para lang silang may field trip. Alam mo po tay, ang dami-dami ko pong nakitang animal sa Manila Zoo nung nag-field trip po kami. Kwento ng kanyang anak. Hinaplos ni Abel ang buhok nito. Ano namang hayop ang nakita mo? May elepante, unggoy, ostrich, basta marami po, di ko po mabilang. Sagot ni Simon sa kanya. Palagi nga po akong hawak ni teacher kasi ako lang po ang walang kasamang magulang dun sa field trip. Baka raw po mawala ako. Takot po akong mawala. Baka hindi na po ko makabalik sa atin. Gumuhit ang malungkot ng ngiti sa kanya. Kung alam niya lang na malapit na siyang mawala sa mundo, sana pala, pinilit niya na lang na sumama sa field trip na iyon. Mas may babaunin pa sanang alaala ang anak niya kasama siya. Si Simon lang kasi ang hinayaan niyang sumama dahil bukod sa may trabaho siya, hindi kasya sa budget kung dalawa pa sila. Kaya hinabilin niya na lang sa teacher na huwag bitiwan ang bata sa field trip na iyon. Tatay, kapag malaki na po ako, dadalhin ko po kayo sa lahat ng mapupuntahan ko po kapag may field trip. Para po makita niyong may magagandang lugar pa. Nakangiting sabi nito. Mahina siyang tumawa. Asahan ko yan ha? Babalik tayo sa mga lugar na napuntahan mo na. Palagi mo kong isama. O kung hindi pwede yun, palagi mong kunan ng larawan ng sarili mo. Bibong tumango ang anak niya. Opo naman po, mahilig sa pictures ang tatay ko kaya gagawin ko po yun. Ilang sandali pa, huminto na ang bus. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya na ang mga nakaparadang jeep na bumabiyahe papunta sa pier. Anak, tanghalian na. Kumain muna tayo. Gusto mo ba nitong kaldereta? Tanong ni Abel sa bata. Tumango naman ang anak niya. Opo! Nilapag niya sa gilid ng lamesa ang mga gamit nila. Sige, umupo ka muna rito. Bibili lang ako. Matyaga namang naghintay si Simon doon. Bumili siya ng kaldereta at gulay naman para sa kanya para makamura. Hati na lang sila ng anak niya. May adobong manok silang dala pero baon nila iyon para sa ilang araw nilang biyahe sa barko. Mahal din kasi ang pagkain sa barko, kaya nagbaon na lang silang mag-ama ng pagkain. Nilagang itlog at cup noodles. Pagkatapos mag-order, nilapag niya na sa lamesa nila ang pagkain. Tuwang-tuwa naman si Simon, kaya palaging gusto niyang binibigyan ng masarap na pagkain ng anak niya. Walang katumbas na halaga ang bawat ngiti at saya nito. Pagkatapos nilang kumain, napadighay si Simon. Thank you po Lord. Humalakhak si Abel. Kahit yata tuyo ang ulam nilang mag-ama, palagi niyang naririnig ang anak niyang napapasabi niyon pagkatapos kumain. Namana lang siguro sa kanyang ugaling iyon. Hindi siya mahilig manalangin palagi pero marunong siyang magpahalaga at magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap mula sa Diyos. Ilang sandali pa ay sumakay na sila ng jeep papuntang pier. Mainit ang panahon at naipit pa sila sa traffic. Todo ang punas niya ng pawis ni Simon sa mukha at likod nito. Natatawa na lang siya kapag nawawala na sila sa traffic at malakas na ang hangin sa jeep. Papikit-pikit si Simon at pilit pang pinipigilan ng antok. Muntik pa itong matulog mula sa pagkakaupo. Hindi na nito napigilang sumubsob sa kandungan niya. Tatay! Inaantok na po ako. Mahina siyang tumawa. Kanina pa kita hinihintay na dumantay sa akin. Hindi mo naman ginagawa, Simon. Sorry po. Inaantok nitong sabi.
Pinunasan niya ang pawis nito sa noo. Bakit naman? Baka pumangalay ka. Sabi ni Ate Lorraine, mahina raw po kayo at ang payat na. Hindi na raw po dapat ako pasaway. Inosenteng sabi pa ng anak niya. Nawala ng ngiti sa mga labi ni Abel. Hindi niya talaga mapipigilan ang mga taong mapansin ang pagbabago sa kanya. Halata sa kanyang may sakit siya. Mabuti na lang, walang kahit na sinong gustong pangunahan siya. Gusto niyang manatiling masaya ang kanyang anak. Bata pa si Simon at ayaw niyang mag-alala pa ito sa kanya. Normal lang naman sa bata ang maging pasaway. Huwag nga lang sobra. Hindi ka naman pasaway. Ikaw ang batang pinakamalambing at pinakamaunawain sa lahat. Kahit tayo lang, lumaki ka ng mabait na bata. Huwag mo sanang isiping mahihirapan ako dahil sa'yo. Dapat naman kitang paghirapan dahil anak kita. Tsaka, mahal kita. Iyon ang mga binitiwang salita ni Abel bago makatulog ng tuluyan ang kanyang anak. Marahan siyang pumikit at di nama ang pagkakataong iyon kasama niya at nayayakap pa si Simon. Nasa loob sila ng jeep at ayaw niyang basta na lamang umiyak doon. Swerte pang hindi siya inaatake ng sakit niya. Tila talagang gusto ng langit na ibigay sa kanyang mga araw na iyon para magawa niya ng maayos ang dapat niyang gawin. Na kahit anong pagsubok ang dumating, hindi siya nag-iisa sa laban na iyon dahil kasama niya naman ang anak niyang mahal na mahal siya. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating na sila sa pier. Antok na antok pang anak niya, kaya binuhat niya na lang. Malapit nang umalis ang barko. Kung hindi sila na traffic, baka hindi sila nagmamadali ng ganoon. Mabuti na lang, nakaabot silang mag-ama. Nang makasakay sa barko, nagpumilit bumaba si Simon mula sa pagkarga niya. Kahit inaantok, pinilit nitong imulat ang mga mata para makita ang pupuntahan nila. Natawa na lang siya nang makita ang pagkamangha nito sa malawak na dagat. Kaya kahit mabagal silang makaakyat sa station nila, ayos lang sa kanya. Ang mahalaga, na e-enjoy ng bata ang tanawin. Nang makarating sa station, hinanap niya agad ang kamang para sa kanilang mag-ama. May ilang pasahero na roon, kaya nag-excuse na lang sila para makadaan. Wow! Ang ganda po pala ng dagat, tay! Tapos may nasilip po ako, mas maganda po ang mga kwarto ron sa may aircon. Bawal po tayong pumasok doon? Magiliw na tanong nito sa kanya. Umiling siya kaagad. Hindi tayo pwedeng pumasok doon, anak. Sa mga mayayaman lang yon. Okay din naman dito, Simon. Mainit lang kasi hindi pa umaandar ang barko. Pero mamaya, masarap ng hangin dito. Tatambay tayo doon para sobrang hangin at makita mo ang dagat kapag umaandar na itong barko. Basta, huwag kang patakbo-takbo rito ha. Baka mawala ka. Tumango naman agad ang anak niya at naupo lang sa kama nila. Kumuha na siya ng isang damit nito at pinalitan ng suot nitong t-shirt na punong-puno na ng pawis. Tatay, may mga bata po ron. Pwede po bang makipaglaro sa kanila? Promise po, doon lang po ako. Hindi po ako lalayo. Paalam sa kanya ni Simon. Tiningnan niya naman ang tinuturo ng anak niya. Nakampante naman siya nang makitang safe iyon at may nagbabantay naman. Natatanaw niya rin, kaya pinayagan niya na. Inayos niya na lang ang mga gamit nila roon. Ilang sandali pa, nakipagkwentuhan sa kanya ang isang lalaking malapit lang ang kama sa kanilang mag-ama. Parang makulit ang anak mo ah. Komento nito. Mahina siyang tumawa. Normal lang naman sa batang makulit pero masunurin naman yang si Simon sa akin. Kapag sinabi kong bawal, hindi namimilit yan. Ako si Samuel. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong sa kanya nito. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Abel, uuwi ka sa inyo? Tumango naman ito. Oo, pinapauwi ako ng pamilya ko. Wala nga akong kadala-dala. Nahihiya ako sa kanila. Ikaw? Tiningnan niya muna ang anak niya. Dadalhin ko sa nanay niyang anak namin. Kumunot ang noon nito. Iiwan mo? Marahan siyang tumango. Oo, kailangan eh. Kahit na mahal ko ang batang yan, kailangan ko siyang iwan. May sakit ako. May cancer ako at malala na. Napailing ang lalaki. Ang malas mo naman. Tumawa si Abel. Hindi naman.
namamatay naman din lahat ng tao. Mauuna lang talaga ako. Kaya pala, isang tingin ko pa lang sa'yo, halata nang may sakit ka. Nagpapagamot ka ba? Tanong pa nito. Malungkot siyang napangiti. Hindi na. Sayang sa pera at panahon. Kung ganito na lang kaikli ang buhay ko, mas maiging kay Simon ko na lang gugulin lahat ng pera at panahong meron ako sa mundo. May munting galak sa kanyang puso. Ngayong alam ni Abel na kaunti na lang ang oras niya para mabuhay, bawat makakausap niyang tao, bawat karanasan at bawat mapupuntahan niya, tumatatak sa isip niya. Hindi niya alam kung maaalala niya pa ang lahat ng iyon kapag namatay na siya. Gayunpaman, babaunin niya iyon sa kanyang isip at puso. Pahahalagahan niya ang mga alaalang kasama niyang anak niya. Iyon na lang ang tanging kanyang magagawa dahil hindi niya naman din kayang subaybayan sa paglaki si Simon. Tatay, lulubog po ba tong barko natin? Tanong sa kanya ng anak niya habang magkatabi sila sa kama. Kumunot ang noo ni Abel. Bakit mo naman naisip yan? Tinuro nito ang life jacket sa ilalim ng kama. Ganyan po ang kulay ng life jacket ni na Jack at Rose, yung sa Titanic movie po. Lulubog din po bang barko natin at mahati sa gitna? Umawang ang bibig niya. Saan mo napanood yung Titanic? Hindi pang bata yun. Hilaw na tumawang anak niya. Sa laptop po ni Ate Lorraine, okay lang po yun. Tinakpan naman po niyang mata ko nang magkisi na Jack at saka si Rose. Napailing na lang siya. Tinakpan pa lang mga mata mo, bakit alam mong nagkisang mga yun? Humalakhak si Simon. Kiniliti niya ito, kaya malakas ang tawa nito. Mulat na talagang mga bata sa mga bagay na hindi naman dapat sa edad ng mga ito. Pigilan man, mahihirapan pa rin. Sa panahon ngayon, mahirap nang pigilan ang mga tao, lalo na at may social media pa na ginagamit din sa masasama at malalaswang gawain. Huwag ka munang manunood ng mga ganon, bata ka pa. Bilin pa ni Abel sa anak. Tumingin sa kanya si Simon. Manonood po ako kapag may girlfriend na po ako. Sinamaan niya ng tingin ng anak niya. At anong edad mo balak magkaroon ng girlfriend? 8. Bumuga siya ng malalim na hininga. Anong 8? 7 ka na ngayon, 8 ka na sa isang taon. Ang bata mo pa. Saka ka na mag-girlfriend kapag tapos ka na ng pag-aaral at may magandang trabaho ka na. Tumango si Simon. Sige po, pero ikaw po, kailan ka po magkakaroon ng girlfriend, tatay? Hindi agad siya nakapagsalita. Hindi niya inasahang itatanong sa kanya ng anak niya iyon. Wala naman din kasi sa kanyang isip ang magkaroon pa ng girlfriend pagkatapos ni Andrea. Kasi, di ba po, may ibang pamilya na si nanay, tapos tayo lang pong dalawa. Hindi naman po sa gusto kong palitan si nanay. Sabi po ni Ate Lorraine, magiging mas masaya raw po kayo kung lalandi ka raw po ulit habang may asim ka pa. Nanlaki ang mga mata ni Abel at mahinang tumawa. Ano bang mga naririnig mo dyan sa kapitbahay natin? Loka-loka talagang batang yon kung ano-anong tinuturo sa'yo. Tatay, kung saan ka po masaya, payag po ako. Gusto ko pong maraming tao ang magbibigay po sa'yo ng love. Munting hiling ni Simon sa kanya. Napangiti na lang si Abel. Gusto niyang gawin yon. Kaya pa naman niyang magmahal muli. Pero hindi naman yon ganun kadali. Ayaw niyang buksan ang sarili niya sa ibang tao. At masasaktan niya lang kapag nalaman ang tunay na kalagayan niya. Sa wakas, pagkatapos ng halos 2 araw, nakarating na sila sa Davao. Ginising niya na agad ang anak niyang nakaidlip na naman. Marahan niyang niyugyug ang bata. Anak, gising na. Nandito na tayo. Bumangon naman ito kaagad. Kinuha niya ang mga gamit nila. Napalingon siya sa kama ni Samuel. Napangiti na lang siya nang makitang wala na roon ang lalaki. Mukhang sabik na rin itong umuwi sa pamilya. Hinintay muna ni Abel na maging kaunti na lang ang taong bumababa. Ayaw niyang makipag-unahan, baka mabitiwan pa niya si Simon. Ilang sandali pa, nakababa na rin silang mag-ama. Nang makalabas sa pier, hinanap niya agad ang cellphone niya sa bag. Pero ilang beses niya nang kinalkal ang bag niya at tinapon ang lahat ng laman,
hindi niya nakita ang cellphone niya. Pati wallet niya ay wala na rin. Tatay, bakit niyo po tinatapon ang mga gamit natin? Tanong ni Simon sa kanya. Ginulo ni Abel ang buhok niya. Mababaliw na yata siya. Hindi niya alam kung saan napunta ang wallet at cellphone niya. Nandun pa naman ang address ng bahay ng nanay ni Andrea. Nakita niya pa iyon bago sila makatulog ng anak niya kanina. Isang tao lang ang naiisip niyang kumuha ng pera at cellphone niya. Nanlaki ang mga mata ni Abel nang makita ang lalaking pasakay na ng taxi. Samuel! Tumakbo agad siya para mabawi ang kanyang mga gamit. Kahit anong bilis niya, hindi niya rin naabutan. Hinihingal siyang tinanaw na lang ang taxi na papalayo. Hindi niya na napigilan. Tuluyan ang sumabog ang mga luha niya. Diyos ko! Anong klaseng pangyayari to? Bakit nanakawan pa kami? Garalgal ang boses na tanong niya. Ilang sandali pa, humawak sa kamay niya ang umiiyak na si Simon. Tatay! Ano pong nangyari? Bakit niyo po ko iniwan? Hindi niya mapigilan ang emosyon niya. Pero hindi niya naman pwedeng pabayaan si Simon na umiiyak din. Binuhat niya ang kanyang anak at pilit na pinapatahan. Bakit po kayo umiiyak, tatay? Tanong nito sa kanya. Nagsimula nang maglakad si Abel habang buhat ang bata. Ninakaw kasi yung pera at cellphone ni tatay eh. Mahihirapan tayong makapunta sa nanay mo. Binalikan nilang mag-ama ang mga gamit nila. Nang maibaba niyang anak niya, umiiyak pa rin ito pero kalmado na. Umupo na rin siya roon. Wala siyang ibang magawa kundi ang matulala na lang. Nasa 10,000 din ang dala niya. Para sana iyon kay Simon kapag iniwan niya sa nanay nito. Pero natangay lang ng masamang tao at walang awa sa kanila. Ano na pong gagawin natin, tay? Tanong sa kanya ni Simon. Tumingin siya sa bata. Gusto niya ring sabihing hindi niya rin alam ang gagawin niya. Gayunpaman, hindi niya naman pwedeng sabihin iyon. Siya ang ama ni Simon at kailangan niyang gumawa ng paraan. Saglit lang, huwag kang aalis dito ah. Hahanap lang ako ng tulong. Sabi niya sa kanyang anak. Lumapit si Abel sa mga security guard doon at ikinuwento ang nangyari. Bakas ang awa sa mukha ng mga ito. May ibang taong binigyan sila ng pera. Pero alam niyang hindi iyon sapat. Hindi mapupunan niyon ang pinaghirapan niyang perang biglaan na lang natangay mula sa kanya. Pare, baka naman pwedeng mahiram ang cellphone mo. May susubukan lang akong i-contact. Pakiusap niya sa security guard. Tipid siyang napangiti nang mahiram ang cellphone nito. Nag-online siya para matawagan si Andrea. Yun na nga lang, kabubukas niya pa lang, nakita niyang nakablock na siya sa babae. Mukhang wala talaga itong balak tanggapin si Simon. Ang huling mensahe niya pa ay pupunta sila sa Davao. Gayunpaman, kahit ayaw nito, ipipilit niya pa rin ang anak nila. Kahit lumuhod pa siya ay gagawin niya. May mag-alaga lang sa bata. Kinuha niya na lang ang address at inilista sa isang papel. Salamat po sa nagpahiram ng cellphone. Alam niyo po ba kung saan tong lugar na to? Tanong niya at pinabasa ang address. Umiling ang lalaki. Hindi, pero yung bayan na yan, nasa norte pa yan. Sumakay kayo ng taxi para sa tamang address kayo ibaba. Sapat na yung perang nalikom ninyo. Parang kaya na yan hanggang doon. Nagkaroon ng munting pag-asa sa kanya. Salamat po talaga. Tumango naman ang ginang na nagbigay sa kanya ng pera. Kawawa naman kayong mag-ama. Mukhang hindi kayo mga Bisaya. Marami talagang mapagsamantalang tao. Dapat talaga. Ay, Diyos ko, may tumutulong dugo sa ilong mo. Nataranta agad si Abel. Tumalikod agad siya para hindi siya matanaw ng anak niya. Tinulungan naman siya ng ginang na punasan ng dugo. Ayos ka lang ba? Masama bang pakiramdam mo? Bigla na lang dumugo ang ilong mo. Gusto mo bang isugod ka namin sa ospital? Nag-aalalang tanong nito. Umiling siya kaagad. Ayos lang po. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Sige po, mauna na po ako. Baka hinahanap na po ako ng anak ko.
Kahit nag-aalala pa ang mga tao, kahit nag-aalala pa ang mga ito sa kanya, huminga siya ng malalim. Nangilid ang mga luha niya nang makita ang mga pasa niya sa braso. Alam niyang sintomas iyon ng sakit niya. Sinapo ni Simon ang kanyang mukha. "Tatay, ayos lang po ba kayo?" Nanginig ang mga labi niya. Oo anak, ayos lang ako. Magpapahinga lang ng kaunti si tatay. Kinuha niya agad ang gamot niya sa loob ng bag. Kailangan niyang mainom agad iyon para kahit papaano mawala ang sakit. Habang tinitiis niyang nararamdaman, hawak lang ng kanyang anak ang kamay niya. Umuusal siya ng panalangin sana hindi pa tumindi ang sakit at mukhang pinagbigyan naman siya kaagad. "Tatay, ano pong masakit?" Garal-galang boses na tanong ni Simon sa kanya. Parang dinurog ng pinong-pino ang kanyang puso. Walang masakit sa akin anak. Umiling agad ito. "May masakit po. Nakikita ko po. Saan po ba yung masakit? Hihipan ko po." Hindi na napigilan ni Abel ang paghikbi niya. Umiyak na rin ang bata. Wala na siyang pakialam kahit maraming nakakakita sa kanilang mga tao. Hinila niya ang anak niya at mahigpit na niyakap. Kung pwede lang talagang hipan katulad ng simpleng sugat ang sakit niya, nagawa niya na. Hindi na sana sila pupuntang Davao para iwan si Simon sa nanay nito. Sana, nandun na lang silang mag-ama sa munting tahanan nila. Kontento sa isa't isa at minamahal nang walang hinihinging kapalit ang bawat isa. Kumawala si Abel mula sa yakap at pilit na pinakalmang sarili. Pinilit niya ring umiti para hindi na mag-alala pa ang kanyang anak. Pinunasan niya ang mga luha nito at ang pawis sa likod. Huminga siya ng malalim. Makinig ka, Simon. May mga sugat na hindi kayang hipan lang. Dumarating ang lahat ng tao sa ganong klase ng sitwasyon at wala tayong ibang magagawa kundi tanggapin yon. Kaya kapag may masakit kay tatay, huwag ka nang mag-alala. Hindi mo ba alam, palaban ako. Mana ka nga sa akin, di ba? Tumunghay sa kanya si Simon. "Nang tumakbo ka po kanina, akala ko po iiwan mo na po ako. Huwag mo po kong iiwan tatay ha?" Hinalikan niya sa noo ang anak niya. Ayaw niyang magbitiw ng salita dahil alam niyang kahit anong gawin niya, maiiwan niya pa rin ito. Kaya ang tanging niya na lang magagawa ay bigyan ito ng buhay na nararapat para dito kahit wala na siya. Pagkatapos nilang mag-iyakang mag-ama, sumakay na sila ng taxi. Dinala nga sila nito sa address na binigay niya. Pagkababa nila, nakita agad ni Abel ang isang gate na kinakalawang na. Tumahol agad ang mga aso sa loob. "Dito na po ba ang bahay ni nanay?" Tanong ni Simon sa kanya. Umiling naman si Abel. Hindi, ito raw ang bahay ng lola mo. "Lola?" Oo, siya ang nanay ng nanay mo. Maya-maya ay kumatok na rin siya sa gate na iyon. Ilang sandali pa, lumabas ang isang babaeng may tangang sigarilyo sa bibig. Muntik pang lumabas ang agresibong aso, kaya binuhat niya agad ang anak niya para kung sakaling sumugod, hindi makakagat si Simon. Sino ba kayo? Anong ginagawa niyo rito? Tanong ng matanda. Ito po ang binigay ni Andrea na address. Magtatanong lang po ako kung kayo po ang nanay niya. Sabi niya po, dito daw po kami pumunta. Mahinahong sabi ni Abel. Bakas ang iritasyon sa mukha nito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Matagal ko nang itinakwil ang haliparot na yon. Hindi ko na tinuturing na anak ang makating babaeng yon. At sino ba kayo? Sino yung batang yan? Abat, kamukha ni Anding. Anak niya ito ano? Naguguluhan siya. Akala niya ay mula sa maayos na pamilya si Andrea. Mukhang hindi pa niya lubusang kilala ang babae nang pinatulan niya noon. Hoy, bata! Walang kwenta yung nanay mo. Alam mo ba yun? Hulaan ko. Iniwan kayo, di ba? Ipabaya yun eh.
Wala ngang kwentang anak, maging mabuting ina pa kaya? Sarkastikong tanong ng matanda kay Simon. Kumunot ang noo ni Abel. Tama na po, hindi niyo ho kailangang sabihin yan sa harap ng anak namin ni Andrea. Pinandilatan siya ng mga mata nito. Totoo naman yon. Umalis na nga kayo. Malas na nga ang araw ko. Baka malasin pa ko lalo dahil sa inyo. Kinuha niya agad ang mga gamit nila. Salamat na lang ho. Naglakad silang mag-ama papalayo sa lugar na iyon. Hindi niya alam kung anong susunod na gagawin. Wala na siyang perang hawak. Tinaboy sila ng nanay ni Andrea. Hindi niya rin ito makontak. Nasa ibang lugar pa sila at walang kilalang kahit na sino. Tatay, saan na po tayo pupunta? Ayaw ni Lola sa atin. Tanong ni Simon sa kanya. Tipid siyang napangiti. Mainit lang ang ulo ng lola mo. Sa nanay mo na lang tayo pumunta. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin ang nanay mo. Inabot na sila ng gabi sa paglalakad. Wala naman silang sinusundang direksyon. Basta, naglakad lang sila ng naglakad kung saan sila dalhin ng kanilang mga paa. Pagod at gutom na nga sila, bigla pang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo agad sila sa waiting shed. Mabuti na lang ay hindi sinamahan ng malakas na hangin ng ulan. At least, hindi sila natamaan ng ampyas. Anak, umupo ka muna dito. Mukhang dito tayo magpapalipas ng gabi. Nanghihinang sabi niya sa kanyang anak. Napanguso naman si Simon. Tatay, gutom na po ako. Huminga siya ng malalim. Naghanap siya sa bag ng pagkaing pwede pang kainin ng anak niya. Nadismaya siya nang makita ang isang cup noodle doon at 5 piraso ng menthol candy. Wala tayong mainit na tubig, anak. Nahihiyang sabi niya rito. Sa sobrang gutom ni Simon, kinuha na nito ang cup noodle at binuksan. Nanlaki ang mga mata niya nang kainin iyon ng kanyang anak nang hindi pa luto. Hinawakan niya agad ang kamay nito. Anak, bitiwan mo yan. Huwag mong kainin ya't baka sumakit ang tiyan mo. Nangilid ang mga luha ng bata. Gutom na po ako, tay. Parang may sumasakal sa puso niya. Ni minsan, hindi niya hinayaang magutom si Simon. Wala siyang nagawa kundi hayaan na lang ang anak niyang kainin ang noodles na hindi pa luto. Kinain na lang ni Abel ang isang candy, pero panay ang pagtulo ng mga luha niya. Pinupunasan niya na lang agad para hindi makita ni Simon. Habang natutulala sa pumapatak na tubig ulan sa kalsada, nag-iisip siyang mabuti. Hindi pwedeng wala siyang gagawin. Kapag hindi siya kumilos, pareho silang mamamatay ng anak niya. Mababaliwala ang lahat ng sakripisyo at pinaghirapan niya para lang makarating sa lugar na iyon. Kaya kinabukasan, maagang nagising si Abel. Kailangan niyang maghanap ng paraan para magkaroon sila ng pera. Mas madaling gumalaw kapag may hawak silang panggastos. Anak, huwag kang aalis dito ha. Babalik ako agad. Maghahanap lang ako ng paraan para magkaroon tayo ng pera. Bili niya kay Simon. Tumango naman ito. Babantayan ko po ang mga gamit natin. Hindi po ko aalis dito. Matama niyang tiningnan ang kanyang anak. Hindi siya mapakaling iwan lang ang bata doon. Pero mas lalong walang mangyayari kung hindi siya kikilos. Magtitiwala na lang siya sa anak niyang magiging masunurin ito. Naglalakad-lakad si Abel. Ilang sandali pa, nakarating siya sa palengke. Nagtanong-tanong siya roon sa pwedeng mapasukan niyang trabaho. May ayaw pang maniwala sa kanya, kaya paulit-ulit lang siyang nagkikwento tungkol sa sinapit nilang mag-ama. Sa wakas, pinansin na siya ng isang tendera na tuwid magtagalog. Tamang-tama, kulang ang tauhan ko. Kaso kaya mo ba? Ang payat mo, mukha kang may sakit. Magbubuhat ka ng banyeran, may mga isda. Hindi ko kailangan ng kahit anong requirements mo. Sideline lang naman to, kaya depende sa kung hanggang saan ang kaya mo. Ibibigay ko kaagad ang kinita mo. Napangiti si Abel. Kaya ko po. Sige po, kailangan ko lang po talaga ng pera. Sige, ano bang pangalan mo? Abel po, madam. Sagot niya kaagad.
Tinuro nito ang isang truck na naglalabas ng mga deliver na supply. Ayan Abel, pumunta ka ron, tumulong kang magbuhat, tapos dalhin mo rito sa pwesto ko. Kumilos siya kaagad. Alam niyang sisingilin siya ng katawan niya kapag napagod siya, pero wala na siyang ibang choice. Iyon lang ang paraan para magkaroon siya ng pera. Nang matapos ang trabaho, habang naghihintay ng sahod mula kay Madam, namigay ang anak nito ng sopas para sa lahat ng trabahador. Gutom na siya pero hindi niya kinain iyon. Gusto niyang paghatian nila iyon ni Simon. Nang makuha niya ng kinita niya, nagmamadali siyang bumalik sa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang anak. Subalit, nabitiwan niyang hawak na pagkain nang makitang wala roon ang bata. Hindi niya maihakbang ang mga paa niya. Natataranta na agad ang kalooban niya. Hindi niya alam kung saan hahanapin si Simon. Tinanong niya agad ang mga dumaraang tao. May bata po rito kanina. Nakita niyo po ba? Anak ko po yun. Umiling lang ang ilang pinagtanungan niya. Para na siyang mababaliw. Naglakad-lakad pa siya. Tinanong niyang nakita niyang babaeng nagwawalis. Ale, nakita niyo po ba yung bata roon? Yung nasa waiting shed po. Nakita niyo po ba? Desperado niya ng tanong. Kumunot ang noo nito at ilang sandali pa'y unti-unting umaliwalas ang mukha. Oo, kinuha ng barangay. Inaawa yung bata ng mga tambay kanina kaya kinuha muna ng mga tanod. Nakahinga ng maluwag si Abel nang malamang ligtas ang anak niya. Saan ho sila pwedeng puntahan? Ako po yung ama ng bata. Tinuro sa kanya ng Ali ang daan para mapuntahan ang barangay hall. Nang makita niya ang anak niya sa loob at kumakain ng tinapay, mabilis siyang lumapit at niyakap si Simon. Akala ko nawala ka na. Mahinang usal niya rito. Binigyan siya nito ng pagkain. Kumain ka na po. Sorry po, inaaway po kasi ako ron. Sinama po nila ako dito. Mababait po sila. Wika nito habang nakatingin sa mga tanod. Lumingon naman si Abel sa mga taong nasa loob. Halata sa mga itong Bisaya pero dahil alam ng mga itong sa Luzon pa sila nanggaling, sinisikap ng mga itong magsalita ng Tagalog. Grabe naman yun. Ang dami niyong pinagdaan ng mag-ama. Sino nga ulit ang hinahanap ninyo? Tanong ng kapitan sa kanila. Hinaplos niya ang buhok ng anak niyang nakahiga na sa kandungan niya. Tulog na ito sa mahabang upuan sa loob. Nanay po nitong si Simon. Baka kilala niyo naman po. Andrea Asi po ang pangalan niya. Castillo po ang apelyido niya nung dalaga pa. Sagot ni Abel sa kapitan. Kumunot ang noo nito. Castillo? May isang Castillo dito sa barangay namin, si Marina. Yung sugalera dyan, kaso alam ko ay wala namang anak yun. Sumabat ang isang barangay tanod. Meron, si Andeng. Di na lang pumupunta dyan. Tinakwil na ni Aling Marina dahil bulakbol nung dalaga. Baka siyang hinahanap nitong si Abel. Nako, saan naman natin hahanapin yun? Tanong ng kapitan. Nilabas agad ng tanod ang cellphone nito. I-chat ko. Alam ko, friend ko yun sa Facebook. Sasabihin kong nandito kayong mag-ama. Tipid siyang umiti. Salamat. Matamang tumingin sa kanyang kapitan. Dahil wala pa kayong tutuluyan, dito muna kayo. May isang bakanteng kwarto sa loob. May mga sofa na pwede niyong tulugan. Hall yon kapag may mga meeting. Pwedeng dun muna kayo pero kapag gagamitin, syempre lumabas muna kayo. Huwag rin kayong mag-iwan ng kalat. May munting galak sa puso niya nang marinig iyon. Maraming salamat po talaga. Ngayong may tumulong na sa kanila, medyo malaya na siyang kumilos. Kapag nasa trabaho siya, kampante na siyang iwan ng anak niya. Nasa maayos na lugar na sila at hindi na siya mag-aalalang baka mapahamak ang anak niya habang nasa palengke siya. Nagpatuloy ang mga araw nilang mag-ama. Parang back to zero ulit ang ginagawa niyang pagtatrabaho para kay Simon. Alam niya sa kanyang sariling lumalala na ang sakit niya, pero hanggang kaya niya pa, ginagawa niya pa rin ang lahat. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya pa nasisigurong magiging maayos ang buhay ni Simon kapag nawala siya.
Isang araw, pauwi na si Abel mula sa trabaho. Normal na araw lang sana iyon para sa kanya. Pero natanaw niya si Andrea na sumakay sa isang sasakyan. Nabitiwan niya ang pinamili niya sa sobrang gulat. Andrea? Nang umandar ng sasakyan, mabilis siyang tumakbo para habulin iyon. Sobrang bilis ng pagtakbo niya. Maaabutan niya na sana ang sasakyan. Subalit, inatake siya ng sakit niya. Tumigil siya sa pagtakbo at bumagsak sa kalsada. Namimilipit siya sa sakit. Iyon na yata ang pinakamalalang naramdaman niya. Hindi niya napigilang sumigaw. Ilang sandali pa, unti-unti na siyang nawala ng malay. Nagising na lang siyang nasa ospital na siya. Hinang-hina ang kanyang katawan. Nakita niya sa gilid niya ang kapitan at ang isang tanod na tumulong sa kanilang mag-ama. Dinala ka namin dito sa ospital. Mabuti at nagkamalay ka na. Binigyan ka ng matinding painkiller, kaya 2 araw ka ng tulog. Sabi ng kapitan. Nanlaki ang mga mata ni Abel. Ano po? Nasaan po si Simon? Huminga ng malalim ang kapitan. Nasa barangay hall pa rin. Hindi namin pinaalam ang kalagayan mo. At may cancer ka pala. Tumango si Abel. Stage 4 na po. Bakas ang awa sa mga mata nito. At nagtatrabaho ka pa. Kung wala kang balak magpagamot, dapat kahit pahinga, ibigay mo sa sarili mo. Delikado ng buhay mo. Naninikip ang dibdib ni Abel. Wala siyang panahon para magpahinga. Hinahabol ng oras ang buhay niya, pero hinahabol niya ang marami pang oras para sa anak niya. Hindi pa siya pwedeng mawala. Hindi pa stable ang kalagayan ni Simon. Kinausap siya ng tanod. Huwag kang mag-alala. May nakapagturo sa akin ng address ng bahay ni Andeng. Sasamahan ka namin ni Kap doon. Ihahatid namin kayong mag-ama. Umiling siya rito. Ang anak ko lang ang iiwan ko. Babalik na ako sa amin. Kailangan ko lang ihabilin si Simon sa nanay niya. Gumuhit ang gulat sa mukha ni Abel nang yakapin siya ng kapitan. Hindi kita gaano kilala, pero nararamdaman kong sobrang bigat ng dinadala mo. Kaya mo yan. Lumaban ka. Kahit anong pagpigil ang gawin niya, sunod-sunod na bumagsak ang mga luha niya. Hindi inaasahan ni Abel na mayayakap ng ganoon sa kanya, sa taong hindi niya pa lubusang kilala. Kaya nang makalabas si Abel sa ospital, inasikaso nila agad ang pagpunta sa bahay ni Andrea. Kasama niya ang kapitang nakaalalay sa kanya. Hinang-hina na rin kasi talaga siya dahil sa kanyang sakit. "Saan po tayo pupunta, tatay?" Tanong ni Simon sa kanya habang sakay sila ng tricycle. Nang hihinang ngumiti siya sa bata. Pupuntahan natin ang nanay mo. Kapag nandun na tayo, maiiwan ka muna rito sa tricycle ha. Kasama mo naman si Kuya Corbin mo. Kami lang muna ni Kapitan ang papasok. Masunuri namang tumango ang anak niya. "Opo, bilisan niyo po ha. Natatakot po ako palagi kapag wala po kayo sa tabi ko." Ilang sandali pa'y nakarating na sila sa bahay ni na Andrea at ng asawa nito. Binuksan ng isang katulong ang gate. "Sino po sila?" tanong nito. Ang kapitan ang sumagot. "Ako ho si Ricardo. Hinahanap po namin si Mrs. Asi. Nandyan ho ba siya?" Tumango naman ito. "Sige po, pasok na lang po kayo rito sa may garden. Tatawagan ko lang po ang amo ko." "Salamat po," wika ni kapitan. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Napangiti siya ng mapagmasdan ng lugar. Magiging masaya siya kung doon sa lugar na iyon titira si Simon. Hiling niya, sana ay tanggapin ng mag-asawa ang kanyang anak. Maya-maya pa ay lumabas na si Andrea mula sa bahay. Bumaha agad ang gulat, kaba at takot sa mukha nito. Mabilis itong lumapit sa kanya. "Anong ginagawa mo rito, Abel?" tanong nito sa kanya. "Wala akong balak manggulo. Kasama ko ang anak natin sa labas. Pakiusap, tanggapin mo siya. Nagmamakaawa ako." Namamaos niyang sabi sa babae. Ilang sandali pa, lumabas ang bagong asawa nito. "Sandali, kilala kita. Ikaw ang unang kinakasama ng asawa ko.
Anong ginagawa mo rito? Nakikiusap lang akong kupkupin yung anak ko. Pakiusap niya pa. Patuloy lang ang pagtutol ng mga ito. Gayunpaman, desperado na siya. Isa siyang ama at gagawin niya lahat para sa kanyang anak. Lumuhod siya sa harap ng mag-asawa. Halos halikan niya na ang lupa habang tumatangis. Nanginginig ang mga balikat niya dahil sa sobrang pag-iyak. Abel, tumayo ka riyan. Basag ang boses na suway ng kapitan sa kanya. Hindi pa rin magpaawat ang mga luha niya. Parang awa nyo na. Kay Andrea ko lang pwedeng iwan ang anak namin. Pakiusap, alagaan nyo siya. Mamamatay na ako. Hindi ko na siya kayang alagaan. Nagmamakaawa ako sa inyo. Tanggapin yung anak ko. Bata pa siya at hindi niya pa kayang mag-isa. Tulungan ninyo siya. Parang awa nyo na. Alam niyang hindi niya dapat binaba ng ganoon ang kanyang pride. Pero buhay na ni Simon ang nakataya. Gagawin niya ang lahat para lang mapunta sa mabuting kalagayan si Simon. Mabuti na lang at pumayag ang mag-asawa. Pilit munang kinalma ni Abel ang sarili bago puntahan ang anak sa labas. Makikita na po natin si nanay? Nakangiting tanong ng bata. Nagkatinginan sila ng kapitan. Mahina itong nagmura ng tumulo ng mga luha nito. Tumalikod pa ito para hindi nila makitang umiiyak na rin ito. Oo anak, tara na. Paanyaya niya kay Simon. Nang makapasok sa loob, agad na yumakap ang bata sa nanay nito. Huminga siya ng malalim. Pinigilan niyang sariling umiyak na naman. Sige, kayo nang bahala sa kanya. Kailangan ko nang umalis. Garal-galang boses na sabi ni Abel. Kumunot ang noo ni Simon. Tatay, aalis ka po? Sasama po ako. Nahihirapan siyang umiling. Hindi anak, iiwan na kita rito sa nanay mo. Magiging mas maayos ang buhay mo rito. Gustong lumapit sa kanya nito pero pinigilan ito ni Andrea. Simon, makinig ka. Hindi ka na pwede sa tatay mo kaya dito ka na lang. Nagsimula nang umiyak ang bata. Hindi! Hindi niya po ko iiwan, tatay. Tumalikod na siya kaagad. Kahit nagwawala ang anak niya, tiniis niya ito. Malapit na siya sa gate nang may umakap sa bewang niya. Tatay! Sasama po ako! Ayoko pong maiwan dito! Hindi na po ako magiging pasaway! Mag-aaral na po akong mabuti! Ibibigay ko na po sa iyo lahat ng balat ng fried chicken! Hindi na po ako kakain ng noodles na hindi luto! Huwag niyo na po akong iwan, tatay! Nagmamakaawang sabi ng kanyang anak. Matindi ang pinakawalan niyang hagulgol. Mas lalo lang siyang nahihirapang iwan si Simon. Siya ang nagpalaki rito. Mamamatay siya kapag nawala ang anak niya. Pero kailangan niya itong pakawalan. Hindi niya hahayaang maiwan ito ng mag-isa. Lumingon siya kay Andrea na punong-puno ng mga luha ang mukha. Pakikuha na si Simon. Mas lalong umiyak ang anak niya. Nagtulong pa sina Andrea at ang asawa nito para lang matanggal sa pagkapit sa kanyang bata. Nang hindi na siya nito hawak, umalis na agad siya at sumakay sa tricycle. Habang nasa loob, panay ang iyak niya. Nahihirapan na siyang makahinga. Sa wakas, nasa maayos na kalagayan ng anak niya. Matatahimik na siya. Sumandal si Abel at pumikit. Umaatake na naman ang kanyang sakit. Gayunpaman, mas masakit ang huling alaala niya kay Simon. Napangiti siya nang maalala ang lahat. Mula sa pagkasilang ni Simon hanggang sa naabutan niyang paglaki nito. Ipagkakatiwala na lang ni Abel sa Diyos ang lahat. Ilang sandali pa, tumulo na ang luha mula sa kaliwa niyang mata. Kasabay niyon ang pagkalagot ng kanyang hininga. Makalipas ang 15 taon, graduate ka na anak, saan mo gustong mag-celebrate? Iyon ang tanong ng nanay ni Simon na si Andrea. Tipid na lang siyang napangiti. Gusto niya man, may isang lugar siyang gusto niya munang puntahan. Tatay, nakagraduate na sa college ang pogi niyong anak.
sabi ni Simon nang binisita niya ang puntod ng kanyang amang si Abel. Nang iniwan siya ng kanyang ama noong bata pa siya ay hindi niya maunawaan kung bakit iyon nagawa nito. Pero nang lumaki siya, napagtanto niyang inisip lang nito ang makabubuti sa kanya. Sa kanya lang na lamang namatay pala ang kanyang ama dahil sa cancer. Nurse pa lang ako pero huwag kang mag-alala tatay. Magiging doktor din ako. Maghintay ka lang dyan. Nakangiting sabi niya rito. Nagpatuloy si Simon. Pero next time dadalhin ko na rito yung girlfriend ko. Ipapakilala ko sa'yo. Hirap naman kasi ng gusto mo tatay. Ilang taon na ako bago makapagtapos ng pagiging doktor. Kaya isasabay ko na lang ang pag-aaral sa landi ha. Huwag mo kong mumultuhin. Natawa na lang siya. Puro kalokohan ang sinasabi niya pero sa kaibuturan ng kanyang puso, labis ang pasasalamat niya kay Abel. Kadalasan sa mga tao ay hindi na naaalala ang kabataan kapag tumanda na. Pero para kay Simon, ang mga alaalang kasama niya ang kanyang tatay, ang hinding-hindi mawawala sa isip at puso niya. Naging mabuti itong ama sa kanya, kaya alam niya rin kung papaano maging isang mabuting tao. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maikli lang ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Kaya sana, sulitin natin ang mga sandaling kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Iparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Matuto rin tayong magpatawad para sa ikapapanatag ng ating kalooban. Gumawa tayo ng mga masasayang alaala. At higit sa lahat, huwag nating kalimutang magdasal at magpasalamat sa Diyos sa bawat biyaya na ating natatanggap. Muli, ako po si Skylar Guro at maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.